Naniniwala ba kayo na ang isa daw sa mga sikreto kung bakit may mga matitibay na tulay ngayon ay dahil nilalagyan daw yun ng dugo ng bata para daw mas tumibay yung tulay na gagawin? Horror story time! So lagi ko to naririnig nung bata ako. Pinag-uusapan lagi ng mga nakakatanda na every time daw na may ginagawang tulay, madaming mga batang nawawala kasi nga daw, kinukuha daw yung mga dugo nila at tinahalo daw yun doon sa mga simentong ginagamit panggawa ng tulay. So naalala ko lang nung bata ako, may mga times kasi na tinatakasan ko yung mga nagbabantay sa akin para makapaglaro ako doon sa labas ng village. Paglabas ng village na napakadaming mga bata na. So naalala ko, meron akong isang kalaro doon na inis ako sa kanya. Kasi ang salbahe, lagi niya kinukuha kung ano yung mga hinahawakan kong kahoy noon. Uso ang mga laro noon yung lutu-lutuan, yung gamit nyo, buhangin, kahoy, dahon. So itong bata na to talagang naiinis ako. Though kaedad ko siya, if I'm not mistaken, kasi bata, kasing height ko, at lalaki siya. And then one time, medyo gabi na nito, sabi ng mga matatanda doon sa may tindahan kung saan man kami naglalaro. Pinagsabihan kami na tama na daw ang paglalaro at umuwi na kami kasi nga daw uso na naman daw ang mga nangunguha ng bata. Since yung bahay namin, pagpasok ng guardhouse, yung unang bahay doon, bahay agad namin. So hindi ko kailangan magmadali umuwi samantalang itong mga kalaro ko ay medyo malalayo yung mga inuuwian nila. So kinabukasan, nagising ako na itong mga kasambahay namin, yung mga yaya, nag-uusap-usap sila na may bata daw na nakita doon sa bandang dulo ng aming village. Wala na daw buhay. Nakita daw sa basura ng isa sa mga malalaking bahay doon, nandun yung katawan ng bata, wala nang buhay, at parang dinrain na daw yung dugo. Kasi iba na daw yung kulay. Ewan ko, yun yung naaalala kong sinasabi at pinag-uusapan nitong mga kasambahay namin nun. And then bigla nilang nabanggit na, di ba may ginagawang tulay sa ganitong lugar? Hindi kaya itong mga bata na to, kaya may mga dumudukot na naman ng bata dahil kinukuha yung dugo. Tapos yung bata na sinasabi ko nga sa inyo na naiinis ako sa kanya dahil salbahe, after ilang days kong malaman na yun nga may batang nakita doon sa dulo ng village namin, yung magulang nitong batang kiniinisan ko nga, bigla siyang umakyat kung sa kami madalas maglaro. Kasi medyo pataas na part yung village. And then, bago yung guardhouse ng village namin, doon kami naglalaro. So, nagulat ako, parents at yung mga ate siguro ng bata na yon, hinahanap niya sa amin, sa mga kalaro ko kung nasaan daw yung anak nila. Kasi daw, hindi daw umuwi sa kanila. Akala nung una, baka daw natulog sa kaibigan, pero wala naman kasi sa amin yung nakikisleep over kasi nga mga bagets pa kami noon. Hindi pa uso sleep over. So, medyo na sila, taranta na sila kasi parang more than 24 hours na nawawala yung bata. At alam nyo ba nakakatakot? Bigla na lang may pumutok na balita, may nakitang bata na naman, katawan, wala nang buhay. At ganun din, parang kinuha daw yung dugo. Kaya simula noon, kapag talaga tinatakot din ako nung bata ako na bahala kami nanguha ng bata dyan, hindi na talaga ako lumalabas ng bahay. Talagang hindi na ako lumalabas ng bahay hanggang sa nakalakihan ko, hindi ko hilig umalis ng bahay. Tapos kada dinadaanan namin yung tulay na yun. Maging yung mga minsan nasasakyan namin ng mga taxi, ganyan. Sinasabi nila na, alam nyo ba tong tulay na to? Nung kasagsagan ng ginagawa ito, napakadaming batang nawawala sa lugar namin. So I was like, so totoo pala siya. So kayo, naniniwala ba kayo dun?